And this is your... Sorry. Bigla akong nadighay. Isa sa mga veteranong establishment dito sa Chinatown o Binondo ay ang Masuki na nagsimula pa noong 1930 sa pangalang Makong. Mula noon, hindi na napalitan ang kanilang tatak sa panlasang Pinoy ng mga paninda nilang mami na ine-enjoy pa rin ng mga Noipis hanggang ngayon. Kaya kung ready ka na, sama ka na! Tara, food trip tayo! Pasok! So, ready na akong umorder dahil alam kong masasarap ang mga pagkain nila dito. Kaya naman, simulan na natin. Kuya, order na tayo. Kailangan nating matikman ang kanilang original mami. Bigyan mo ko nung malaki, yung special. Tapos, beef wonton. Gusto ko rin tikman yan, yung malaki din. Special ba ang tawag doon? Okay. So, yung special, kuya, saka yung regular, ano yung pagkakaiba niya? Yung laki lang ba? Yung laki lang. Okay. Pero yung dami ng laman, mas maraming special. Isang buong baka ba yung matitikman ko sa... Isang sa beef wonton? Hindi naman. Okay, sige. Tapos, gusto kong matikman tong Tai Pao. Tai Pao. Yung Tai Pao, isa tong special siopaw na kailangan nating matikman. Asado siopaw special. Ayun yung Tai Pao nila. Ngayon, bigyan mo ko ng... Medyo gutom ako ngayong araw, kaya bigyan mo ko ng 2 order ng pork siomai at 2 order ng tausa. Alam niyo yung tausa, munggo yan. Ang palaman, isa siyang siopaw, pero ang palaman niya is munggo. So medyo matamis-tamis, para naman may dessert tayo mamaya. So, okay na yun, kuya. Bigyan mo rin ako ng tubig kasi para hindi naman ako mabulunan. Salamat. So, waiting game na tayo and I can't wait na matikman ang iba't ibang in-order ko na talagang alam kong hindi ko makakalimutan dahil masasarap to. Mukhang ayan na yung in-order ko, kaya nako. Kuya, ano to? Beef wonton sa... Ito yung beef wonton. Ito yung special beef wonton. Oo nga, kitang-kita yung beef. Sige, itabi muna natin to dahil alam kong may mga kasunod pa yan. Sana ngayong araw dumating. Ito, ano to, kuya? Original mami po. Chicken and pork po yung laman. Chicken and pork. Ito yung original nilang mami. So, I believe yung recipe nila dito is hindi nagbago mula pa noon. Oo. Kaya naman, yung palipat-lipat na ingredients o yung recipe is talagang authentic siya. O sige. Ano pa ba? Meron pa ba tayo dyang mga parating? O eto munang susubukan ko. Sige. May nabasa lang ako dito sa kanila. Ang nakalagay, ways to eat Masuki Mami. Naku, meron pa palang paraan para naman makain to ng tama. May tinatawag na ang unang panuto. Ang tanda ng panuto. The first instruction is pour the Masuki Original Special Sauce over the noodles or pour the Masuki Original Sauce into the broth. So meron tayong original Masuki Special Sauce. Asa na ba yan, kuya? Eto. Anong klaseng sauce to? Toyo po. Toyo asukal. At saka asado sauce. So pinagsama-sama. So ito yung magbibigay ng additional layer sa flavors ng ating mami. Kaya naman, kailangan natin gawin ng tama ang pagkain dito sa Masuki ng kanilang mami. So subukan muna natin siya dito sa wonton. I love wonton kasi I love beef soup. Kaya I can't wait. So ito siya, ang kanilang special sauce. You pour it over the broth or sa mismong noodles or sa taas. Ganon. Ayan, o tamang-tama. Nagawa na natin yung isa. Ang susunod naman, you may add
calamansi, patis, hot sauce, white pepper, soy sauce, according to your preferences. So, definitely gagawin natin yan. Pero subukan muna natin ng walang ibang nakahalo maliban sa special sauce nila para naman malaman natin yung difference mamaya pag naglagay na tayo ng mga additional condiments. Yung tamang pagkain mismo ng noodles, bahala na kayo. Wala namang nakalagay na instruction na isa-isahin niyo yung noodles. Ang importante, malasap niyo yung sarap. At of course, very authentic siya dahil syempre, original, masuki. The beef. Ang sarap ng noodles kasi napaka-al dente niya. Hindi siya yung masyadong malambot. Yung ang tawag doon, yung overcooked na, tamang-tama lang. Meron pa siyang bite. And may kasama siyang, syempre may wonton. Subukan na natin. Flavors approved. Now, gusto ko siyang subukan na may mga kasamang condiments na sinuggest nila dito. Subukan natin ng may calamansi, hot sauce, toyo. Pagsama-samahin na natin. Kayang-kaya yan. Magkalamansi muna tayo. O, alam nyo na, doon sa mga ayaw na humalo yung buto ng kalamansi, edi saluhin nyo ng tinidor. Parang meron namang nakalagpas na buto. I think isa sa mga magandang addition is yung paglalagay ng kalamansi kasi it adds acidity to the flavor of the mami. Kaya hindi ka mauumay. Kasi nga special to, ang dami ang laki ng bowl. So dahil meron na siyang kalamansi, tikman natin. Yes. Very true. So I recommend for you guys na subukan to with calamansi and with a special sauce para nagbabalance yung tamis, yung alat, yung acidity nung mga flavors nila. Subukan naman natin ng may hot sauce. Kuya, saan ang hot sauce? Ito. O, kita, tutuklawin na ako. Hindi ko pa nakita. Hot sauce. Para naman, may heat. Meron tayong saltiness, meron tayong sweetness, meron tayong acidity. Now, we will add heat. Para naman, kumpleto. Hindi ka lang pagpapawisan sa pagkain ng mainit-init na mami soup, kundi papawisan ka rin dahil meron ng konting anghang. Yan. So, halo-haluin muna natin. Sandala, ikaw special mami, diyan ka lang. Papansinin kita maya-maya. I think this is the perfect combination. Sabi ko nga kanina, may sweetness, may saltiness, may tawag nito, may acidity nung kalamansi, tapos may heat nung hot sauce. So nagsama-sama yung flavor at mas kumapal yung flavor nung mami. Ngayon, it's up to you kung gusto nyo mag-add ng soy sauce o ng patis para mas lalo pang ma-enhance yung flavor. Pero for me, sabi nga dito, according to your preference, for me, it's enough and it's something na kayang-kaya ko nang ubusin nang hindi ako nauumay at sobrang nabubusog. Pero meron pa ba tayong nakalimutan? Tingnan natin. Enjoy slurping. Slurping baka mo? Subukan nating mag-slurp. Na-slurp ko naman Sarap. Dahil alam ko na kung paano ang dapat gawin natin, susubukan naman natin siya ngayon dito sa kanilang special mami, which is pork and chicken. Kuya, tatanong ko lang, itong broth ninyo, isa lang ba ang base nito? Isa lang. Pork base ba siya or chicken base? Magkakasama na. So, isasantabi ko muna to. At ito muna ang bibigyan natin ng pansin kasi malapit na siyang magtampo. Ayan. So susubukan ko muna as it is. Okay. Very basic soup which is katulad nung kanina sa beef wonton natin.
As usual, yung noodles niya, very al dente, masarap kainin, hindi masyadong malambot, hindi masyadong malata, tamang-tama lang, may kagat. Ngayon, maliban sa kalamansi, meron din tayong spring onion dito. Lagyan natin. Kasi nakalimutan ko kanina. Tapos, kalamansi. Diba? Dead man na sa buto. Ayokong mausi sa buto. Ayan. Pag naramdaman mo yung buto sa bibig mo, edi iluha. Edi wow! Diba? Hindi naman malaking problema ang gano'n. Ngayon, subukan natin to. Lagyan uli natin ng special sauce nila. Ito yung nagbibigay ng tamis. Extra tamis. Ngayon, susubukan ko with patis at with toyo. Sana alam ko paano buksan. Paano ba ito binubuksan? Kailangan ba ng susi niyan? Pwede naman pala iangat. Ay, parang naparami. Pero hindi naman ako yung taong sensitive sa alat, kaya okay lang. So, gusto kong pagsamahin ng toyo at yung patis. Yan. Tapos pagka medyo maalat, edi lagyan mo ng kalamansi. O kaya lagyan mo pa ng special sauce ng masuki. For sure, magiging perfect uli yung combo niyan. So ayan na. So pagsama-samahin ang pare-pareho. Mali-mali. Ano pala yung paghalu-haluin pala to. Ayan. Very good. Iba pa rin talaga yung nagagawa ng kalamansi sa kanong hot sauce, sa kanong special sauce sa Mami. Talagang nagiging well-rounded and well-balanced yung flavor niya. Kaya I highly recommend for you guys to try this. Pagka nadalaw kayo dito sa Masuki, for sure may enjoy nyo to. My name is Sid Marandrade. You can call me Sid. By profession, isa ako sa technical director ng DATV. Actually, sa tagal ng paggawa ng Voice Talent, wala pa. Dito pa lang. Ito ang first time ko sa Voice Talent na lalabas sa telebisyon. Pero noon, nung nagtatalent ako noon sa mga pelikula at saka sa TV, siguro yung challenges na makakaharap ko sa paggawa ng radio drama is yung karakter na hindi ako pamilyar dahil yung wala sa totoong karakter ko, yung gagampanan kong karakter sa isang kwento. Abangan po ninyo ang aming bagong programa, ang radyo drama sa DATV. Ang dating naririnig ninyo sa radyo ay makikita nyo na sa inyong telebisyon. Abangan po ninyo ang kwento, katatawanan, kalungkutan, pag-ibig dito sa radio drama sa DATV. Panalo sa flavors yan. Yes, sir. Siyempre, hindi ko na siya tinagalog para mas okay naman pakinggan. This is Ben Espina at samahan niyo ako sa pinakamasarap at pinakabagong palabas sa balat ng TV. Let's do this. Titikman ko na siya. Hindi na natin kailangan hintayin pa na matapos tong interview. Tikim lang ng tikim. Igagala ko kayo sa mga patok na kainan na may masayang chikahan. Kailangan mo ito mamaya kasi medyo mahaba-haba pa ilalakarin mo. Kaya tikman mo na. Sabi nga ng mga kaibigan ko sa kanto dyan hindi ko pa malasahan kaya isa pa. So sa tingin nyo ba kaya kong gawin tong ganito? Hindi, tutusukin mo yan. Dahil hindi mo yung mabubuhat, ang laki Ano pa ba hintayin natin? Let's go! Kaya kung ready ka na? Kung ready ka na? Kaya kung ready ka na, sama ka na! Tara, food trip tayo! Tara, food trip tayo! Sama ka na! Tara, food trip tayo! Simula na ngayong February 3, 1:00 ng hapon, dito lang sa DATV Channel 31. Join me. Thank you, thank you. So ito naman, itong kikiam. Ano to Raymar Gutierrez here. Ang inyong paboritong TV travel program ay mapapanood nyo na ilang tulog na lang dito sa DATV. Kaya samahan nyo akong
libutin ang buong mundo at tara, pasyal tayo! Pasyal tayo, noon na mapapangiti ka mula simula. Tara na, sama ka na, pasyal tayo. Ayun na. Hello, ako po si Alan Ortega, ang director-producer po ng Radyo Drama sa TV. Isa pong napakagandang proyekto ng DATV. Kung dati po ay napapakinggan nyo lang po sa radyo ang mga drama, ngayon po narito na po, inilagay na po sa TV. Hindi nyo lang po napapakinggan, kundi mapapanood nyo pa po. At makikita nyo na rin ang mga magagaling na mga drama talents ng on-cam. Sana po, suportahan niyo po ang project namin ito. Napakaganda po nito. Abangan niyo po, malapit na malapit na. Ilang tulog na lang. Abangan ngayong Pebrero 2026 sa DATV. Ang paborito nating pinakasikat na turingan ng bayan muling magbubukas. Kasama ang mga celebrity, personalidad at mga kababayan nating dala ay kwento at karanasan. Kasama ang #1 pawn broker ng bansa, Pawn Master Boss Toyo. Pinoy Pawn Stars. Good news, lot of players! Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. 3 dekada ng kasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa. At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game. Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan. Sa Lotto 642, mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na. At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon. Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na. Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos. At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon. Maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na! So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot bearing games. Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro. Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. Kaya araw-araw, let's play Lotto! Let's immerse ourselves in a documentary series that connects us with the global community through human interest stories. These vital films will take us in new places with compelling visuals and brilliant storytelling, empowering each viewer with new ways of engaging with the world. 52 documentary of Voice of America. I went to shopping mall. I went with my wife. My wife! Radyo Drama sa DATV! Malapit na! Abangan! 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 Radyo Drama sa DATV!
malapit na! Abangan! Radyo drama sa DATV, malapit na! Abangan! So, dahil combination siya ng chicken at ng pork, maglalagay ako ng chicken at pork dito. At syempre, sasamahan ko ng noodles nila. Yan. Sana matapos na yung noodles bago magbukas. Ayun. Nanawa din siya sa akin. Wala na akong hahanapin pa sa isang mami pag ito yung kinain ko with all the things that I combined, yung mga kombinasyon ng mga condiments. For me, it's the perfect way to eat the mami here in Masuki, and I actually applaud them and want to thank them kasi at least nagbibigay sila ng instruction paano mo may enjoy ng 100% yung mami nila. At least binibigyan nila tayo ng tips, ng instruction, ano yung mga dapat mong ilagay para hindi maging flat yung lasa ng mami. So dahil dyan, magwa one last muna ako, bite ng kanilang mami. Dahil meron pa mga paparating. Ang dami kong in-order. Diyos ko, day. Ang diet. Paano na yan? Kuya, ano pa ba yung in-order ko dyan? Itatabi ko muna to. So, meron pa tayong 3 in-order na hinihintay ko. Ang tagal. Excited na akong matikman yung kanilang taipaw, tausa, saka yung siomay nila. Kasi ang perfect combo yan kasama ang ating mga mami. Kaya naman, kanina pa ako nagsasalita, nandito na pala si Kuya. Kuya, halika rito. Bali, ito po yung tausa po. Tausa. Munggo sir. Ito yung munggo pao. Munggo pao. Ito yung medyo manamis-namis. Tamang-tama for dessert. Tapos ito po yung pork siomay po. Pork siomay. Parang ang laki naman. Opo, talagang malaki po siya. Okay. Bali, ito naman po is Ang laki. At yung isa? ito naman po yung special asado siya po. Ito yung taipaw. Special asado siopaw. Itong mga to, hindi dapat to nawawala pag kumakain kayo ng mami. Kasi ayan ang magbibigay ng more fun in eating. Kaya naman, eto muna uli, balikan ko kay beef wonton. Kasama ang siopaw. Pero bago ang lahat, asan si Kuya? Kuya, ito bang special sauce is pwedeng gamitin sa ano? Sa lahat na po. Sa lahat na siya. Pwede rin pampaligo? Kala ko naman pwedeng pampaligo. Pampagkain lang siya. Ayan. So, ito ang napakalaking taipaw na special asado siopaw nila na mainit, na medyo napapaso na yung mga daliri ko. Babalik ko na. Gusto ko siyang hatiin at lagyan ng asado sauce, kaya lang medyo mainit pa. Kaya magsimula tayo sa kanilang pork siomay na medyo naliliitan pa ako. Wala bang kasing laki ito ng buko, Kuya? Yung gusto ko yung masusulasok ako sa laki. Ganon. Yan. Mukhang isang siomay pa lang, busog ka na. So, dahan-dahan sa pagkain kasi baka mabulunan ka. Katulad ko ngayon, wala akong tubig. Kuya, baka naman pwedeng humingi ng tubig? Kasi baka masira ang kinabukasan ko pagka kumain ako nitong napakalaking siomay at walang tubig. Tapos wala akong mainom. Maraming salamat. Ayan. Bubuksan ko muna para ready na ako. Ay, lagyan natin ng toyo. Tinanong ko sila kung meron silang chili sauce. Sabi nila wala. Ang ano nila is hot sauce lang talaga. So, lagay natin ang hot sauce. And to give you more information, never silang nagkaroon ng chili sauce. Hot sauce lang talaga. Kasi ito nga yung pinaka-original na condiment nila ever since. So, hindi sila nagbago. Ayaw pa rin nilang mag-chili sauce. Pero I think naman, okay lang kasi may kalamansi, may toyo. So sa tingin nyo ba kaya kong gawin itong ganito? Hindi, tutusukin mo yan. Dahil hindi mo yung mabubuhat, ang laki oh. Ang sarap. Ay, hindi ko pa nga natitikman, sumasarap na ako.
Tikman muna natin. Tama ang hinala ko. Masarap nga. Kaya lang, gusto ko siyang basain ng soy sauce para mas saucy. And as I've said, pag inubos ko siya, for sure mabubusog na ako. Kaya kagat-kagat muna dahil meron pang nagmamalaking siopaw dito na taypaw ang tawag. At balikan natin syempre ang ating mami. Sarap. Sige. Okay na ako dito sa ating taypaw. Buksan natin siya. Wow! Umaaso-aso pa. Look at that. O, diba? Takot ko lang kainin. Dahil mainit. Pero, lalagyan na natin siya ng asado sauce. Ito rin yung special sauce kanina, no, na nilagay natin sa mami. So, pang all around na siya, pero bawal pong ipaligo dahil sauce siya, ha? Hindi siya. Kasi pagkain lang po siya pwede. Ayan. Nako. Alam mo yung lasa ng siopaw na to, ito yung lasa na ibinabalik ako sa pagkabata ko. Drama. Nung time na nagpapasalubong yung tatay ko sa amin ng siopaw, ganyan. Ganito yung lasa. Ibig sabihin, talagang hindi nagbago yung authenticity ng flavors nila. Meron pa siyang itlog na maalat sa loob. Sarap. Nananakam na ba kayo? Kung nananakam na kayo, pumunta na kayo dito sa Masuki dahil dito nyo lang matitikman itong mga sarap na nararanasan ko ngayon. At syempre, hindi ko pwedeng ubusin. Ang laki. Kasi meron pang isang mami doon na naghihintay. Bakit nga ba ako kumain dito na nag-iisa? Hindi po masama ang ugali ko. At may mga kaibigan po ako. Pero syempre gusto natin tikman lahat ng kanilang bestsellers para maipakita ko sa inyo yung kung gaano kasarap ang kanilang mga pagkain dito. Na simula pa noong 1930s. Can you imagine, mag-100 years old na sila? 4 years na lang. Hinto ko muna yung pagkain, but I promise you, hindi masasayang tong mga in-order ko. Definitely, I will take this home and sasalu-saluhan namin tong buong pamilya. Dahil pag dinire-diretso ko ang pagkain, mabubusog na ako at wala nang paglalagyan ng ating tausa, which is ang kanilang munggo pao. Ayun ang ating simple dessert of the day. Alam mo, paano malalaman na masarap ang mami? Yung pag tumatagaktak na yung pawis mo sa habang kumakain ito. Yung malapit ka ng manlimahid. Dahil sa sarap ng mami na kinakain mo. Ngayon, tikman na natin ang tausa. Ang kanilang munggo pao. Ayan. Pakita natin ang loob. Ayan, ako parang ube pala ang loob. O, di ba? Babalik ko na. Tapos kakagat tayo.
ito yung perfect way to end all these meals. Ang daming meals. All this meal. Dahil kung sa siopaw ka nagsimula, ay sa mami pala ako nagsimula. Pero this is that kind of siopaw that will definitely end your meal nicely kasi hindi siya mabigat, hindi siya ganun katamis, pero alam mong manamis-namis lang, tamang-tama lang sa panlasa. At yung bun, katulad ng taipao, very airy, ang very light. Kaya hindi siya mahirap kainin, hindi mahirap nguyain, dire-diretso. Ayan. So dahil dyan, pwede ko nang ipabalo to lahat para naman meron pa akong maiuwi at maiulam. Ay mali, makain maya-maya pagka nagutom na naman ako sa dami nito. Kuya! Siyempre, hindi ko na kayang ubusin to. Pwede bang pakibalot po lahat? Ayan. So, pinabalot ko naman na, pabalot na natin lahat. Huwag mo na lang isama yung mga napiga ng kalamansi, ha? Thank you. So, syempre, hindi ko na sa inyo ipapakita yung pagbabayad ko ng bill. Pero masasabi ko lang sa inyo, ang Masuki ay isa sa mga establishments na dapat hindi nyo pinapalagpas pagka dumadalaw kayo dito sa Binondo at pagka nagpo-food crawl kayo. Dahil isa sila sa mga natatag noong unang panahon pa ng 1930s, pre-war. So, hanggang ngayon, nandito pa rin sila, nagsiserve pa rin sila ng authentic mami para sa ating mga Pinoy, hindi lang para sa ating mga Pinoy kasi may mga turista rin dito, mga nagpupunta, may mga nagtutour din dito at merong nag-explain din sa kanila kung paano kainin yung tamang pagkain ng mami. So, talagang isa siyang tourist destination maliban sa isang old restaurant. Kaya naman, I'm sure babalik-balikan ko to kasama ang aking family and friends. And I hope na kayo rin tikman nyo ang Masuki. So, this is Ben and hanggang sa susunod nating episode ng Tara, food trip tayo! Kuya, asa na yung pinabalot ko? Ang tagal-tagal!